Tila nga napakaganda ng experience na yon para kay Kim Chiu at Paolo Abilino at pati na rin sa kanilang mga fans. Ang mainit na pagtanggap at suporta ng mga Pilipino sa ibang bansa ay isang patunay na talagang mahal na mahal nila ang kanilang mga idolo. Ang exclusive black screening sa Rome, Italy ay isang malaking tagumpay at hindi na nakapagtataka na marami ang bumabalik at nanood ng maraming beses dahil sa maganda at heartwarming na pelikula nilang My Love Will Make You Disappear. Maganda ang ganitong mga pagkakataon na nakita ng mga artista ang suporta ng kanilang mga fans sa ibang bansa, lalo na't ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga OFW na mapanood ang mga pelikula ng mga paborito nilang artista. Tila naiparamdam ng Kim Pao Team ang kanilang pagpapahalaga sa mga tagahanga sa pamamagitan ng mga ganitong kaganapan. Tama nga ang sinabi ni Kim sa kanyang comment. Maraming salamat, talagang nakakatuwa at puno ng pasasalamat ang mga moment na ito para sa kanya at kay Paolo. At simulan nga natin yan mga kachika sa ginawang interview ng TV Patrol sa ating mga iniidolo na sina Kim Chiu at Paolo Abilino. And I think this short interview was conducted last Sunday lang mga chika, if you could still recall, diba? Talagang binisita lahat ng Kim Pao yung mga black screening nung kanilang mga fans na nakaschedule that day. So mga chika, sobrang na-appreciate talaga, okay, ni na Kimi tsaka ni Paolo, lahat ng mga fans na nagpa-black screening. Okay, sabi nga nila doon mga chika, yung iba doon ay pangalawang beses or pangatlong beses na mga kachika na nagpapa-black screening. So siguro parang nagko-contribute, di ba, lahat ng mga members ng mga Kim Pao community group para makapag-accumulate sila ng fans mga kachika para makapagpa-schedule, kasi hindi rin talaga biro mga chika ang presyo ng isang black screening, kasi i-occupy nyo lahat ng sinihan di ba? Kaya nga sobrang na-appreciate talaga, okay, ng Kim Pao lahat ng suportang natatanggap nila. And then mga chika, sinabi nga rin ni na Kimi tsaka ni Paolo na parang early birthday gift na ito para sa kanila. Si Kimi magbe-birthday siya mga chika ng April 19 and then Paolo naman next month May 13. So dahil nga daw talagang naging successful yung kanilang first ever movie, that's why they're considering this as an early gift for their upcoming birthday. In that same interview mga kachika, ay inimbitahan din nila yung kanilang mga fans sa Middle East, kasi mga kachika, jackpot na jackpot yung mga kababayan natin dyan dahil bibisita ang Kim Pao sa UAE, okay, this coming April 12 and 13. Hello mga pamilya, it's Kim Chiu and Paolo, inviting you to watch My Love Will Make You Disappear. First movie po namin ni Kim ito and we can't wait to share it with you. We'll be having behind-the-scenes clips, live Q&A sessions, and photo ops na hindi nyo dapat malagpasin. Yes, that is right. Kasi kapag love ang usapan, you have to be there. Kaya naman, tara na! Bili na po ng tickets and we'll see you on April 12 and April 13 sa Real Cinemas Dubai. So mga chika, nakakatuwa yan. Ayon nga, di ba, kina Kimi tsaka kay Paolo. Iba kasi talaga yung dating kapag ka ikaw ay nagpo-promote lang, di ba, via social media, compare doon sa ikaw ay nagpo-promote personally doon sa iyong mga fans. Siyempre mga chika, mas na-appreciate nila yon, and I personally experienced that, di ba? Nung nakita ko si Kimi tsaka si Paolo, parang times 10, times 100 yung kili. Compare kapag ka sila ay napapanood ko lang sa social media or sa TV. And then mga chika, speaking of TV, okay, unfortunately wala ulit ang ating Chinita Princess ngayong araw sa 8 Showtime. Ngayon mga chika, may mga nababasa ako sa mga comment sections and sa ibang mga thread, okay, na parang merong mga chismis na kumakalat na si Vice ganda daw, okay, si Meme Vice tsaka ang ating Chinita Princess na si Kim Chiu ay tila may hidwaan, okay, may issue daw na namamagitan sa kanilang dalawa. Ngayon, ang opinion ko rito, I don't think so. Okay, kasi napansin ng ating mga fellow Kim Pao fans na bakit nga daw nung premiere night ng My Love Will Make You Disappear, bakit nga daw si Meme Vice ay hindi nagawang umattend. Okay, and then bakit daw hindi man lang nagpa-black screening si Meme Vice. Though ito mga chika, hindi ko sure kasi pwede namang nagpa-black screening siya pero hindi niya lang din in-announce Okay, so parang kuno-question yan ng mga Kim Pao fans. Ngayon mga chika, ang opinion ko dan, I don't think Kimi and Vice has an issue.
Okay? Kasi 'di ba, bago naman i-release, 'di ba, yung My Love Will Make You Disappear sa mga sinihan, si Meme Vice isa siya sa mga talagang todo-todo mag-promote, 'di ba, nung first ever na movie ng Kim Pao. 'Di ba nga siya lagi yung nang-aasar kay Kimi, kay Paolo, 'di ba? Tuwing sila ay nagbibiroan. And then isa rin siya mga kachika sa laging nagsasabi na maganda daw 'yan, panigurado papatok sa takilya. Alam niyo yung kino-compliment niya, 'di ba, yung My Love Will Make You Disappear sa tuwing sila ay nag-uusap. Mga chika, yung mga ganong signs, 'di ba, na nakita naman natin kung gaano ka-supportive, 'di ba, si Meme Vice ganda kay Kimi. I don't think na meron silang higwaan or issue at the moment. Siguro nagkataon lang na nung premiere night, 'di ba, ng My Love Will Make You Disappear ay busy talaga. Okay si Meme, 'di ba? Si Jong Hilario rin hindi nakapunta that night, 'di ba? Kaya let's refrain from speculating that kind of rumors, mga chika. Especially that we know Meme Vice and Kimi are two good friends. So today, hindi natin masabi, mga chika, kung bakit wala ulit ang ating Chinita Princess sa 8 Showtime kasi nasanay tayo kahit gaano siya ka-busy, talagang pumapasok siya dyan eh. Actually, nag-post siya kanina, okay, sa kanyang Instagram account. Old video ito, I think ito yung video kung saan nasa Cebu sila, di ba, ni Paolo. And then yung video na yon may caption na parang binabati ni Kimi yung kanyang ate, di ba, na si Twinkle. So most likely, mga kachika, birthday ngayon nung ate Twinkle ni Kimi. Hello! Magka-press tayo, para siguro tayo ng nanay tsaka tato. Possible, mga chika, no, na yung ate Twinkle niya ay dumalaw sa Manila ngayon and then celebrated her birthday with Kimi and ate Lakam privately. Okay, hindi natin masabi na, mga kachika. Malay natin kasama ulit nila si Papi Paolo, di ba? Yun siguro yung reason kaya wala ulit si Kimi sa 8 Showtime. Wala naman kasi siyang binalita na any activities, di ba? Aside nga na ito sa darating na weekend, April 12 and 13, ay nasa UAE sila ni Paolo Abilino. And for our last Kim Pao update ngayong araw, eto, mga chika, nabasa ko lang ito sa comment section nung isang picture, okay, kung saan makikita natin doon si Alden Richards, Kim Chiu and Paolo Abilino na magkakasama, okay, in one frame. Ngayon sa comment section, mga chika, merong nagsabi na isang random netizen lang siguro na parang bagay daw, okay, si Alden Richards tsaka si Kim Chiu. Okay, so ang daming nagtatalo-talo doon. Parang merong mga kumukontra, meron ding mga nag-a-agree. Well, hindi tayo toxic dito sa Chika Patrol, mga kachika. So we are respecting others' opinion. Okay, yun yung nakikita nila eh. Pero ako, mga chika, personal opinion ko lang. Like what I said on my content yesterday, Paolo Abilino and Alden Richards are two good friends. Okay, magkaibigan na sila ever since hindi pa nabubuo yung Kim Pao. Okay, magkakilala na and magkaibigan na si Alden tsaka si Paolo. Ngayon, mga chika, dito makikita natin yung anggulo na kaya si Alden talagang todo-todo yung pagsuporta sa Kim Pao. Hindi dahil hinahabol niya si Kimi or may interest siya kay Kimi. Hindi ganun yung nakikita ko. Maybe, mga chika, kaya ganun lang ka-proud si Alden, ganun siya ka-supportive. Kasi kaibigan niya si Paolo eh. And then, that's his way of showing his support. Okay, nagpa-black screening siya, nagpa-buffet siya. And I think that's pretty much normal kung talagang close friend mo yung isang tao, 'di ba? Ganun yung way ng pagsuporta niya eh. Ngayon, syempre, magbibigay din ako ng opinion, 'di ba? Doon sa mga nagsasabi, bagay nga ba si Kimi tsaka si Alden? Well, mga chika, dyan sa usapin na yan, I'll be biased. Okay? Hindi natin ibaba si Alden, okay? Alden is such a good man, napakabait niyang tao, and very humble, okay? Pero mga chika, I'm not considering Alden and Kimi na bagay, okay? For me, laging si Paolo Abilino ang natatanging lalaki na bagay sa ating Chinita Princess. So, mga chika, no offense, di ba, sa mga Alden fans dyan. Again, hindi ko binaba si Alden. It's just talagang for me, Kim Pao lang yung bagay. Walang ibang bagay kay Paolo, okay? Kundi si Kimi.
And then kay Kimi, walang ibang bagay kung hindi si Paulo. Okay? Again, that's just my personal opinion kasi pagdating sa mga tandem couple, talagang bias ako sa Kim Pao. Okay? So, yun lang mga chika, nakakatuwa lang pag-usapan kasi napansin ko ito sa comment section, nagtatalo-talo sila about Kimi, okay, na pagiging bagay daw nito kay Alden Richards. Ang balitang ito ay isang magandang patunay ng kasikatan at tagumpay ng pelikula nilang My Love Will Make You Disappear. Hindi lang ito simpleng pelikula, ito ay naging simbolo ng malaking suporta at pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang mga paboritong artista, gaya ni Kim Chiu at Paulo Abilino. Ang mga vlog screening sa mga siyudad tulad ng Paris, Venice at Rome ay isang malaking hakbang para sa pagpapalawak ng kanilang audience, lalo na sa mga OFW na matagal nang naghahanap ng paraan para mapanood ang kanilang mga idolo. Ang dami ng mga tao sa bawat screening at ang ilang mga fans na nanood pa ng ilang beses ay nagpapakita ng solid na fanbase nila sa abroad. Isa itong inspirasyon hindi lang sa mga artista kundi pati na rin sa mga gumagawa ng pelikula at proyekto na naglalayong maghatid ng kasiyahan at magandang content sa mga Pilipino sa buong mundo. Makikita rin na dito ang mga ganitong kaganapan ay mahalaga dahil binibigyan nila ng pagkakataon ang mga OFWs at iba pang mga Pilipino sa ibang bansa na madama pa rin ang koneksyon sa kanilang kultura at mga idolo. Sa kabuuan, masasabing malaki ang impact ng pelikula nila sa mga Filipino fans at nakakataba ng puso na makita ang ganitong uri ng pagtatagkilik at pagmamahal mula sa mga kababayan natin.